araw po, kami po ay nagsasagawa ng isang akademikong pag-aaral na pinamagatang Factors Influencing Protective Gear Utilization among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. Hinihiling po namin ang iyong pakikilahok sa panayam na ito upang maibahagi ang inyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer. Ang lahat po ng impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po namin na ang inyong mga sagot ay mananatiling kompedensyal at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. So sir, ano pong pangalan niyo sir? Lito Reyes. Lito Reyes sir. Lito Kawili Reyes po. Ano pong position niyo sir? Traffic enforcer. Traffic enforcer. And ilang years na po kayong traffic enforcer? Magsi 6 months pa lang. 6 months. So, unang tanong po. Sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo sa pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, particular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyan diin, dalas ng mga checkpoint o patrol, at kung sapat ba ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Ay sasabihin ko yung yung Opo, yung sagot niyo po. sagot ko sa mga violation na ginagawa nila. Karamihan naman sa mga walang helmet. Kadalasan, yun ang talaga inuuli namin. Pero minsan nakikiusap sila, kung maganda yung pakiusap sa amin, hindi na namin sila tinutuloy kasi alam nyo naman, minsan nakakaawa yung mga riders. Naawa din kami sa mga kasi siyempre sasabihin nila mahal yung bayad. Pero force offense, pero pag inulit, yun titikita na namin. Sir, sa tingin niyo po, gaano po ka-effective yung mga batas po natin ngayon or yung mga regulasyon sa protective gear sir, sa Lingayen? Okay naman ma'am. Effective? Kasi effective talaga kasi karamihan naman kalikasan ng mga tao yan eh. Halimbawa yung base po tuwing gabi, kailangan lang talaga ng rider yun. Kasi karamihan nadidisgrasya. Halimbawa, halimbawa kung sa madilim, pag nilawang kasi yung base, kikita talaga na may driver. Pero kung walang base, kasi karamihan ng mga driver kasi sasabihin nila hindi ko napansin. Lalo sa mga sidecar. Pero sa driver din ng mga tricycle, kailangan din yung may reflector din yung sa mga tricycle. Kasi yan yung pinatupad ni Gobernur noon. Sir, sa tingin niyo sir, yung mga laws na yon, yung mga batas na yon, effective talaga siya dito sir kasi parang sumusunod po ba sila ng sir? Sa 100% po, mga 70 ganyan, 70%. 70% effective yung batas. Okay. Meron pang mga yung mga iba diyan, kurwari hindi nila alam pero matagal na yan, effective talaga yan yung helmet nationwide na yan eh. National na yan, nationwide na yan. Opo. Next po tayo sir. Ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong naobserbahan at alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinakanakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada, lalo na kung isa sa alang-alang ang karaniwang pagtugon o reaksyon ng mga rider kapag sila ay hinuhuli? Yung karamihan nga, yung helmet. Number 1 yan, helmet. Helmet, tapos yung nakachinilas na nagdadrive, kailangan pag namamasada, nakasapatos, nakapantalon, nakajacket. Saka mayroon silang protection sa katawan. Yan yung namamasada sir, mga tricycle. Tricycle. Ako sa mga sasakyan, kailangan may mga placer, stoplight. Kasi tuwing gabi, pag hindi nila makita yung, halimbawa, liliko ka sa kanto, magpa-placer ka, hindi nila makita. Karamihan ganoon din ang nangyayari sa disgrasya natin sa lansangan, lalo yung mga nakainom, ganyan. Aside from nakainom sir, sino pa sir yung mga kadalasang nahuhuli ninyo sir or mga parang kadalasang lumalabag ng batas na mga ganun sir? Karamihan kasi mga kabataan ngayon matitigas ang ulo mula nung pumasok ako ng puso, bali meron tatlo akong
nasita na tinakbo yung motor ng tatay niya. Hindi pinaalam. Kasi pagpapaalam daw, pagagalitan siya. Kasi wala siyang lisensya. Ayun ang karanasan ko sa pag-ano ko dito sa puso. Pero sinasabihan ko naman sila na huwag gagawin yun kasi masama yun. Next po tayo, sir. Mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear at paano naapektuhan ng mga elemento gaya ng kakulangan sa tauhan, kagabitan at kooperasyon na publiko ang tagumpay ng mga operasyong ito. Halimbawa sa amin mga puso kailangan talaga tigisa kami ng radyo. Kasi halimbawa pag nakalampas diyan sa kabila, tatawag niya, "Sir, buddy, may lumampas diyan. May backdrive na walang helmet." Siyempre ulihin. Pero kung halimbawa ako lang yung nandito na may radyo tapos yung isa doon sa dulo, yung nandito sa simbahan, hindi na po maaabot, hindi sir. niya na yung walang helmet. Siyempre, yung walang helmet, liliko na sa ibang Tapos di ba, sir, may parang kilometer, lang kilometer, yan, sir? At saka, yung sa SIP, yung tawag dito? Dito, sir. Dito po. Mayroon din. At saka yung ano bang tawag dito yung may camera, Body cam. body cam. Kasi number 1 yun. Meron Pero- sa amin yun. Meron sa inyo, sir, yun? Sapat ba, sir, yung mga ganun, sir? Pero naano ko sa Maynila kasi, nakikita ko sa mga Maynila ng mga puso. Kailangan mayroon talaga yun sa, halimbawa sa puso. Meron talaga yun kasi halimbawa kung mayroon kang nakitang aksidente, at least makikita ng mga Kung paano niyo po siya. kung paano siya nire-rescue, ganun, kung paano mo siya tinatanong kung ano masakit, kung ano yung masakit sa katawan, ganun. Pero, sir, yung mga kagamitan na yun, sapat po dito sa Poso Lingayen. Malaking tulong na rin sa amin ito. Kasi kung wala ito, halimbawa, CB1, tatawag sa akin, may ambulansya na dadaan dito. Kahit na ako lang unang makakaalam, yung doon wala, hindi nila alam na may paparating na aksidente. Tapos pag may counterflow, madam, halimbawa tricycle, magka-counterflow sila kasi hindi na pwedeng iikot kasi emergency. Dadaan sila dito talaga. Itatawag ko, i-clear nila yung daan doon para yung tinatakbo sa ospital makarating ng maayos. Ganon. Pag sir, yung mga tauhan. Sa tingin, sir, sapat yung mga tauhan, Sa, sir. sa amin naman, okay naman. Kasi bawat area sa amin, posting mayroong mga Pagdating sa mga kooperasyon ng publiko, sir, 100% ba sila, sir, na sumusunod dito sa Lingayen? sa Lingayen, sa amin. Para sa pampupro. Sa mga, sir, mga tao, sir. Ay, hindi naman masyado ma'am. Parang hindi ko masabing 100%. Mga ilan po, sir, out of 100%? Mga 80 ganyan. Yung mga sumusunod, sir, sa batas? Dami namang marami pa namang pasaway dito. Ang muling tanong, sir, ano ang mga particular na parusang ipinapataw sa mga lumalabag sa panuntunan sa protective gear at paano nakakaapekto ang mga hakbang na ito kasama ang mga inisyatibo ng iyong ahensya sa pagbabago ng asal ng mga rider? Halimbawa, nahuli mo, wala siyang lisensya, Papatawan siya namin ng no license po. Yung ticket, sir? Ticket po, ticket. Tapos pag, halimbawa, wala siyang license, no helmet, yun ang ilalagay namin sa violation niya. No helmet, no license. Tapos pag kulorong ma'am, ini-impound namin. Pag walang maipakita ang halimbawa yung Sir, ini-impound niyo ORCR. din po ba, sir, ang mga motor? Mga single? Conforme mo ma'am sa Paano conforme, sir? Pag wala siyang maipakita, halimbawa, wala siyang ID, ORCR. walang ORCR, no license po. Basta wala siyang maipakitang ID, ini-impound namin, baka mamaya yung motor na yun nakaw. Ganun ang utos sa amin ng hipi namin. Basta walang maipakita kahit identification, ID niya, sir? wala. Kasi hindi mo alam, baka mamaya ninakaw niya yun Baka nagsasabi lang na, ay, kaya na ma-ID siya. Sabi niya na wala, baka mamaya ninakaw niya ng motor na yun. Sir, yung mga sir, mga nahuhuli niyo, sir, na rider, ano yung, sir, yung mga nagiging reaction nila karaniwan? Sabihin nila, pasensya na po. Hindi na namin ulitin. Or kapag, sir, malapit lang kami, ganyan. Oo, ganun lang. Diyan lang bahay namin, ganun.
Ano pa po, sir? Pero sinasabi ko naman, kahit na malapit yung bahay nyo, kasi ordinansa na yung helmet kako, mag-helmet kayo. Kasi para sa inyo naman yan kako, hindi para sa amin na nag-traffic enforcer. Kaligtasan nyo yan ma'am kako, kasi number one sa tao, pag nagdadrive ka, halimbawa nakasingle, ulo talaga importante. Kaya mabalian ka ng... Masyadong vital. Oo, masyadong critical ang ulo. Kaya mabalian ka ng paa o kamay, wag naman sana. Pero number one talaga, iningan natin itong ulo. Ano sir, pag may nauhuli kayo sir, may na-encounter din po ba kayo sir na galit, ganun? Oo, yung mga arugante, yung arugante ganun. talaga. Arugante po. Halimbawa, nasabi mo na wala siyang helmet, sabi niya na, meron akong helmet nandito. Tapos pag sasabihin mo siya, isa pang galit. Ganun lang. Tapos, pag minsan, sasabihin nila nakalimutan. Paano nyo sir, hinahandle sir yung mga ganun sir na ugali ng mga motorcycle riders? Hindi, kailangan kami mga... Mahaba yung maximum Hindi. tolerance. Kaming traffic enforcer, kailangan kami muna yung Magpakumbaba. magpakumbaba, hindi yung kami yung galit. Kasi pag kami yung nagalit, di siyempre sasabihin sa driver o riders, meron na silang rason na kami galit. Kaya na sila pang may kasalanan, meron na silang rason na bali ilalaban sa amin na maghuhuli sa kanila. Bilang po sir, maraming salamat po sa inyong oras at mahalagang kaalaman. Palagi po ang may tutulong ng inyong mga sagot at tagumpay sa pag-aaral natin. Sir, thank you sir. Sige,